When a wicked man dieth, his expectation shall perish, and the hope of unjust man perisheth. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 8, balik sa 7. Ang matuwid ay maliligtas sa kabagabagan, at ang masama ay dumarating na kahalili niya. Pagka ang masamang tao ay namamatay, ang kanyang pag-asa ay mapapasa pagkapahamak, at ang pag-asa ng masama ay nawawala. Purihin ang ating pinakamalapes Kristo, ang ating mabait na Diyos na buhay sa langit, ang magpala ng kanyang banal na salita. Replacement. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang taong matuwid ay meron siyang kabagabagan. Sabi ng verse 8 na ating nabasa, ang matuwid ay naliligtas sa kanyang kabagabagan. Sa makatuwid, mga minamahal, maglingkod ka sa Diyos, meron kang kabagabagan. Pero maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan, kung ikaw ay matuwid, ikaw ay maliligtas. Ang sabi rito, at ang masama ay dumarating na kahalili niya. Kaya pala ang matuwid, mga minamahal, bagamat siya'y naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, meron siyang kabagabagan, mga minamahal, dahil meron siyang kahalili. Meron siyang replacement, mga minamahal. Pagdating sa kanya ng kabagabagan, dahil siya'y matuwid na naglilingkod sa Diyos, instead na siya'y mapahamak, instead na siya ay nasa kabagabagan, nasa kawalang pag-asa, mga minamahal, ang ipapalit ng ating pinakamamahal na Panginoon para sa kanya ay yung mga hindi naglingkod sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Nakasulat sa banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya pala mapapansin natin, mga minamahal, kapag tayo ay naglalakbay, marami na tayong patotoong napakinggan. Isa na sa aking mga kasamang manggagawa sa dako ng Baguio way back 1992, mga minamahal, nang sila'y papunta sa Ambuklao. Kung kayo po'y nakapunta ron, mga minamahal, napakalalim ng bangin. Subalit, very narrow yung daan, mga minamahal, napakakitin. Ang sabi nila, nang sila'y nakasakay sa bus, mga minamahal, nalaglag yung bus doon. Puno ng pasahero. Ang kanilang isinisigaw, mga minamahal, ay hallelujah, praise the Lord. At yung kanilang pagsigaw ay sinundan ng maraming kasama sa bus, mga minamahal. Pero sa kasamaang palad, nakalulungkot man sabihin o isipin, mga minamahal, ang kanilang kasama ay nabalian ng buto, natanggalan ng tenga, natanggalan ng ilong, mga minamahal, ang iba'y nabawian ng buhay. Pero yung dalawa naming kapwa manggagawa, nang sila'y tanungin ko, ang pakiramdam daw nila ay para silang nakabalot lamang sa kutso na tumatalbog, mga minamahal. So sa makatuwid, totoong sinabi ng banal na kasulatan, kahit sino man ang malagay sa ganung kalagayan, na ikaw ay nasa disgrasya, mga minamahal, subalit matuwid kang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang kabagabagan mo, ang pagkapahamak mo, ay may kaligtasan, kasigurudan ng kaligtasan, dahil sabi ng ating nabasa, kapalit mo, instead na ikaw ay mapahamak ang masamang mga kasama mo. O, nakalagay sa banal na kasulatan. Sila ang replacement, sila ang kahalili, sila ang kapalit, mga minamahal. Ang sabi ng verse 7, pagka ang masamang tao ay namatay, ang kanilang pag-asa ay napapasapahamak. Walang kapag-apag-asa. Dahil kung ang matuwid ay mamatay, sinasabi ng banal na kasulatan, mahalaga ang kanilang kamatayan sa paningin ng mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, merong pag-asa. Kaya nga napakinggan natin sa ating mahal na magulang sa Panginoon, kung ang matuwid ay mamamatay, Kristiyano kang mainit sa mahal na Panginoon, hindi tinatawag na ikaw ay namatay. Ikaw ay natulog lamang pansamantala sa lupang ito dahil ikaw ay muling didilat sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, meron kang pag-asa. Subalit sabi ng ating nabasa, pagka ang masamang tao ay namamatay, ang kanyang pag-asa ay mapapasapahamak at ang pag-asa ng masama ay mawawala. Kailan ba nagkakaroon ng pag-asa ang masama, mga minamahal? Masama ka ngayon. Nakarinig ka ng ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Ngayon ikaw ay nababagabag dahil hindi lang pala coronavirus ang meron tayo ngayon, mga minamahal. Meron na tayong Delta variant, meron pang pinag-uusapan, mga minamahal, na Lambda. Marami pang virus, mga minamahal. Hindi ba? Yan ay totoong nakabagabag, mga minamahal. Isa nga nating
kasama, mga minamahal, o kakilala ng ating kasama na kanyang napuntahan. Namatay yung nanay, yung tatay rather, yung nanay, mga minamahal, ay na-paralyze, yung kanyang ate na wala ng hanap buhay because of the pandemic dahil sa kanyang nakita sa kanilang kabuhayan, mga minamahal, sa kanyang pamilya na wala siya sa kanyang sarili. So ang tao ay nasa kabagabagan, mga minamahal. Subalit ang pangako ng Diyos, kung ikaw ay matuwid na lingkod sa Kanya, napakinggan mo ang Kanyang salita. Ngayon, masama ka. Napakinggan mo ang salita ng mahal na Panginoon, meron ka pang pag-asa. Napakinggan mo. Pero kung dati ka nang nakinig at iniwan mo ang salita ng Diyos, nang ibig sabihin, iniwan mo ang ating pinakamamahal na Jesucristo, gayong sinasabi ng banal na salita, mga minamahal, ang salita ay Diyos, ang Diyos ay berbo, at ang berbo, ang Diyos, ay nagkatawang tao. Sa makatuwid, the word of God itself is God Himself. Siyang Diyos, mga minamahal. At pag nawala na yan sa puso mo, ibig sabihin, iniwan mo ang ating pinakamamahal na Jesucristo, bumalik ka sa kasamaan, wala kang kapag-apag-asa. Nabasa natin sa verse 7, ang pag-asa na masama ay mapapasapahamak at ang masama ay mawawalan ng pag-asa. Dahil siya'y magiging kahalili, mga minamahal, ng matuwid sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya, ang Diyos ba'y natutuwa sa bagay na ito? Tanungin natin, mga minamahal, at bigyan natin kasagutan sa magitan ng banal na kasulatan. Ang masamang mamamatay na walang pag-asa, matutuwa ba ang Diyos, mga minamahal? Tignan natin kung anong sagot ng banal na kasulatan. Kindly po. The book of Ezekiel chapter 18 verses 23, 21, 22, and 24. Have I any pleasure at all that the wicked should die, saith the Lord God, and not that he should return from his ways and live? But if the wicked will turn from all his sins that he had committed, and keep all my statutes, and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die. All his transgressions that he had committed, they shall not be mentioned unto him. In his righteousness that he had done, he shall live. Verse 24. But when the righteous turneth away from his righteousness, and committeth iniquity, and doeth according to all the abominations that the wicked man doeth, shall he live? All his righteousness that he had done shall not be mentioned. In his trespass that he had trespassed, and in his sin that he had sinned, in them shall he die. God bless you po. Ito po sa Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 23, 21, 22, 24. Mayroon baga akong anumang kasayahan sa kamatayan ng masama? Sabi ng Panginoong Diyos. At hindi ba mabuti na siya'y humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay? Ngunit kung ang masama ay humiwalay sa kanyang lahat na kasalanan na kanyang nagawa, ay ingatan ang lahat ng aking mga palatuntunan at gumawa ng tapat at matuwid. Siya'y walang pagsalang mabubuhay. Siya'y hindi mamamatay. Wala sa kanyang mga pagsalansan na nagawa niya, aalalahanin laban sa kanyang katuwiran na kanyang ginagawa ay mabubuhay siya. Ngunit pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan at gumawa ng ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay baga siya? Walang alalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginagawa, sa kanyang pagsalansang na kanyang isinalansang at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala sa mga yaong mamamatay siya. Amen. Purihin ang ating pinakamahal na Jesucristo. Ang ating tanong, mga minamahal, ang Diyos ba ay natutuwa sa isang taong masamang mamamatay na walang pag-asa? Mamamatay siyang walang pag-asa dahil siya'y magiging kahilili lamang ng matuwid sa pagkapahamak. Kaya sinasabing siya'y walang pag-asa. Ano ang sagot sa ating nabasa, mga minamahal? Ezekiel, kabanatang 18 rather, ang talata ay 23, mga minamahal, sinasabing, mayroon ba akong anumang kasiyahan sa kamatayan ng masama? Sabi ng Panginoon Diyos, hindi baga mabuti na siya'y humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Sa makatuwid, hindi nasisiyahan ng Diyos, mga minamahal,
Ang ating mabait na Diyos sa langit kung ang isang masamang mamamatay na walang pag-asa dahil siya'y kahalili lamang ng matuwid na nabubuhay sa harap ng Diyos, ang Diyos ay hindi nalulugod, mga minamahal. Hindi natutuwa ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya ang sabi, mga minamahal, hindi baga mabuti na siya'y humiwalay sa kanyang lakad upang siya ay mabuhay. Yung palang mabuting bagay, mga minamahal. Hindi nalugod ang Diyos kung ang masama'y mamamatay, nakahalili lang ng mga tuwid. Ang mas mabuti sa masama, mga minamahal, siya ay lumakad ng matuwid sa harap ng Diyos upang siya ay mabuhay. Ngayon, kung ang masama'y lumakad sa harap ng Diyos at siya'y nabuhay, ang sabi ng 21, mga minamahal, ngunit kung ang masama ay humiwalay sa kanyang lakad na lahat ng kanyang kasalanang nagawa, at ingatan ang mga palatuntunan ng ating mahal na Panginoon at gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang pag-asang mabubuhay, hindi siya mamamatay. Naintindihan po natin. Dito ngayon dumarating ang pag-asa sa masamang nagsisi, mga minamahal. Kung tinalikuran niya ang lahat ng kanyang kasalanan, hindi na siya kahalili ng matuwid sa pagkapahamak, bagkus magkakaroon siya ng pag-asa. Ang sabi rito, mga minamahal, wala sa kanyang pagsalangsang na nagawa na aalalahanin laban sa kanya. Sa kanyang katwiran na kanyang ginawa ay mabubuhay siya. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pala sinasabi ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit. Dahil ikaw na masama, ano man ang iyong kasalanan, mga minamahal, mas malaki pa sa bundok as matwalawak pa sa karagatan. Kung lumapit ka sa ating mahal na Panginoon, maaalis na ang iyong katayuan, kahalili ka ng matuwid sa pagkapahamak. Dahil, sabi ng ating nabasa, sa paglapit mo sa mahal na Panginoon, ano man ang kasalanan mo, kalilimutan ng ating mahal na Panginoon at ikaw ay mabubuhay. Ano naman ngayon ang kondisyon, mga minamahal, ng mabuti na tumalikod naman sa paglilingkod sa Diyos at nagsawa na, mga minamahal, o kaya nakalimutan na meron siyang lahat ng bagay, Diyos ang nagbigay sa kanya at siya ay nabuhay muli sa tinatawag na kasamaan. Siya ba'y merong pang pag-asa? Sabi ng 24 na ating nabasa, ngunit pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katwiran at gumawa ng kasamaan, gumawa ng ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay baga siya? Ang tanong, siya ba'y mabubuhay? Ano ang sagot? Ang sabi, walang aalalahanin sa kanyang matuwid na gawa na kanyang ginawa sa kanyang pagsalangsang, na kanyang isinalangsang, at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala sa mga yaon, mamamatay siya. Naintindihan po natin. Kaya pala hindi pwedeng sabihin ng isang tao, mga minamahal, sabihin na natin na isang Kristiyano, hindi, marami na ako nagawa sa Diyos. Total, pag dumaan naman sa judgment at tinimbang, mas matimbang naman yung nagawa kong kabutihan. Wala naman sinabi rito eh. Ang sabi dito, mga minamahal, sa kasalanan mo na ginawa mo, diyan ka nahahatulan ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka na mabubuhay pa sa kasalanan ng ginawa mo, diyan ka mamamatay. Subalit kung ikaw naman ay masama, nakahalili lamang ng matuwid sa pagkapahamak, lumapit ka sa ating mahal na Jesucristo, wala namang aalalahanin na kasalanan mo. Ang titignan ng ating mahal na Panginoon, yung muli mong paglapit sa Diyos, kakalimutan ng lahat ng iyong kasalanan, hindi ka mamamatay, ikaw ay mabubuhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Ito'y gagawin ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sasabihin ba ng iba, unfair ang Diyos? Hindi po, mga minamahal. Kaya ang ating mahal na Panginoon, nagbibigay siya, mga minamahal, ng ayon sa ginagawa ng tao. Natalakay na natin nung nakaraan, mga minamahal. Kung ang design ng puso mo, anuman ang mangyari, mga minamahal, ay magpapatuloy kang maglingkod sa Diyos at nanatili ka sa kabutihan, nasa iyo pa rin ang oportunidad, na nasa iyo pa rin ang tinatawag na kaawaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Walang sino man ang pwedeng magtagumpay sa iyo, walang demonyo ang pwedeng magpahamak sa iyo, walang impyerno ang pwedeng magdala sa iyo sa kanyang kalagayan, mga minamahal, dahil ang nasa iyo ay ang walang hanggang kapuspusang kaawaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo.
Kaya napakinggan natin yung mga patotoo kanina, mga minamahal. So nakapalumbalik sila sa ating mahal na Panginoon. Minsan pag napakinggan natin yung patotoong ganyan, nagkakaroon tayo ng tinatawag na misunderstanding. Hindi natin naunawaan, ay nag-backslide, nakabalik. Ang gagawin naman natin, ako muna, magbabackslide muna ako. Kasi kung siya'y nakabalik, baka kabalik din naman ako. Maling salita yan, mga minamahal. Maling katwiran, mga minamahal. Yung napakinggan natin kanina, pinagpala silang nakabalik, mga minamahal. Kaya hindi na sila naging kahalili ng masama sa pagkapahamak. Dahil sila'y nalumbalik sa mahal na Panginoon, yung kanilang kasalanang ginawa, kinalimutan ng ating mahal na Panginoon, napakinggan natin ngayon na sila'y lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pero, hindi natin dapat isipin, mga minamahal, kung makakabalik din pala at pagpapalain pa, magbabackslide muna ako. Ang tanong doon, kung bumalik ka sa kasamaan, mga minamahal, at ikaw na ang naging kahalili ng matuwid sa pagkapahamak, ang tanong, makakabalik ka ba uli? Sagot. Sagot. No, kayo may sabi niyan, hindi ba? Kaya palagi sinasabi ng ating beloved Abel Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa bawat segundo ng buhay mo, ano ang iisipin mo? Iisipin mo bang tumalikod sa malaperon? Isipin mong palaging malapit nang bumalik ang ating pinakamamahal na Jesucristo in every second of your life. Sa bawat segundo ng iyong buhay, mga minamahal. Yung isang segundo, mga minamahal, napakahalaga niyan sa orasan. Sa isang segundo lamang, mga minamahal. Kaya minsan aking nasabi, mga minamahal, gusto mo bang malaman gaano kahirap yung tinatawag na place of torment and everlasting destruction? Ang ibig sabihin ay hell o impyerno, mga minamahal. Gaano kahirap? Pag-uwi mo sa bahay mo, pumasok ka sa kwarto, patayin mong ilaw, saraduhan mo lahat ng bintana, kumuha ka lang ng isang kandila, sindihan mo. Ayun lang. Malalaman na natin gaano kahirap sa tinatawag na impyerno o lugar ng pagdurusa. Bakit? Sa bawat segundo ng orasan na meron ka, sa bawat lagitik, ting, 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 10 segundo lang, mga minamahal. Doon sa kandila na sinindihan mo sa loob ng iyong kwarto na sarado ang bintana, mga minamahal, ilagay mo ang daliri ng iyong kamay. Doon mismo sa flame, sa apoy, mga minamahal, ng kandila. Tignan natin kung makakatagal ka ng 10 segundo. Hindi ka makakatagal ng 10 segundo. Sa 10 segundo na ang init ay galing sa ningas ng kandila. How much more itinapon ka sa impyerno, mga minamahal. Kasi sinasabing everlasting destruction, mga minamahal, a place of torment and everlasting destruction, ibig sabihin, lugar ng pagdurusa, mga minamahal, at walang hanggang paghihirap. Dahil doon, ang apoy, mga minamahal, hindi kasing init ng ningas ng kandila. Hindi kasing init, mga minamahal, ng 3 beses na pinainit yung hurno na pagtatapunan ng 3 Kristiyano. Sa panahon ni Haring Nabucodonosor, mga minamahal, mas mainit sa impyerno. Mga minamahal, mas mainit sa impyerno. At pinagpala yung ating mahal na kapatid sa kanyang patotoo, mga minamahal. Sabay-sibay silang nabaril, mga minamahal, on the spot. Kasama niya, patay yung kanyang mga kasama. Siya, wala na rin siyang buhay, mga minamahal. Pero wala pa siyang gate pass sa impyerno. Ang gate pass niya, bumalik sa lupa't mabuhay, sabihin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pero yung mga kasama niya, may gate pass na, mga minamahal, sa impyerno. Kaya pinipilit siyang kuhanin, mga minamahal, sa kapuspusan kahabagan ng ating mahal na Jesucristo. Hindi siya nabangungot, mga minamahal. Ginising siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya yung nasira niyang pamilya, binuo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil ang ating malapan ay puspos ng kahabagan. Ating pong basahin, kindly po. The book of Psalm chapter 78, verse 38. But he, being full of compassion, forgave their iniquity, and destroyed them not. Yeah, many a time turned he his anger away, and did not stir up all his wrath. God bless you po. Dito po sa mga awit, Kapitulo 78, versikulo 38. Ngunit siya
palibhasa'y puspos ng kaawaan, ay pinatawad ang kanilang kasamaan at hindi sila nilipol. Oo, madalas na inihiwalay ang kanyang galit at hindi pinukaw ang buo niyang puot. Purihin ang ating mahal na Jesucristo. Yan ang ating natanggap mula sa ating Diyos na napakabait, mga minamahal. Sa ating Diyos na pinaglilingkuran, ating nakilala, ipinakilala sa pangangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Walang ibang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Noon napakarami nating Diyos sa sanlibutan. Ako lang, sa sarili namin. Ang aking nanay kapangpangan, lahat ng Diyos nasa amin, mga minamahal. Meron pa kaming padasal every week, mga minamahal. Hindi kami absent sa malaking reliyon kapag kamahal na araw, mga minamahal. Hindi kami absent. Nandiyan kami, mga minamahal. Pero walang nangyari. Sa aking karamdaman, ketong walang kagalingan, mga minamahal, impyerno pa rin. At leprosarium sa lupang ito ang naghihintay sa akin. Pero sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang bigay ng Diyos, siya'y palibhasa'y puspos ng kaawaan, pinatawad ang kanilang kasalanan at hindi sila nilipol. Dahilan kung bakit tayong lahat ngayon ay narito, mga minamahal. Kaya sa pandemic na ating naranasan, mga minamahal, ito lang ang ating maaalala. Sa panahon, mga minamahal, hindi pa natin nakilala ang ating mahal na Panginoon, hindi tayo nilipol ng Diyos. Binigyan tayong buhay ng mahal na Panginoon. Hanggang ngayon, mga minamahal, buhay pa rin tayo. Meron tayong buhay, meron tayong lakas, meron pa rin tayong mga labing papurihan na kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon na sa ating pa rin ang pagkakataon ipagsikawan na meron tayong Diyos na buhay at makapangyariang pinaglilingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi naman tayo ipinahihiya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag tayo nagsimulang manalangin, mga minamahal, sa paunang panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon, handa pa rin ang Diyos ay tumugon sa lahat ng ating pangailangan. Kaya nga ang ating sasabihin, ngayon ay pandemic sa taong makasalanan, sa tao sa sanlibutan, perong pinagpala, mga minamahal, ang anak ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Nabalitaan niyo ba ang nangyari sa Afghanistan, mga minamahal? Hindi ba nakakahabag maging ating mga kababayan? Ang mga tao roon gusto lamang iwanan ang bansa na yan dahil binalikan sila ng mga Taliban, mga minamahal. At sila ang naghari, yung kanilang mga public official, mga minamahal, kanya-kanyang takas. Pumunta sa iba't ibang lugar, mga minamahal. Naisip ba natin na maaaring mangyari sa atin ito, mga minamahal? Sa bansang Pilipinas, mga minamahal? Naalala ko, may pinangaral ang ating ginagalang mga pastor, mga minamahal, maaaring mangyari. If God's will, maaaring mangyari, mga minamahal. Pero dalawang bagay ang mangyayari. Sa kaguluhan, mga minamahal, sa kahirapan, ay maaaring mag-rapture. Tapos na ang lahat. Makakamtan na ng mga anak ng Diyos na tunay ang pangakong langit ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Pero kung pahintulutan ng ating mahal na Panginoon magkaroon ng spiritual government, yung mga nagtatapang-tapangan, nagdudulong-tulungan, mga minamahal, sa kaguluhan ay magsisipag-aalisan. Nangyari nga sa Afghanistan, mga minamahal. Pero ang mga tao ay meron silang naaalala. Meron silang maaalala ng isang man of God sa katauhan ng ating beloved na Evangelist Will de Almeida. Nangaral na walang takot. Ipinangaral ang tunay na Ebanghelyo na kaligtasan, mga minamahal. At itatayo nila upang pamuluan ang bansang Pilipinas at upang ipangaral ang Ebanghelyo na kaligtasan. Doon magaganap ang sinasabing spiritual government. Pag sinabing spiritual government, mga minamahal, ito'y kasaganahan. Bakit? Pag binasa mo ang banal na kasulatan, meron silang spiritual government. Dahil man of God ang nagdidictate kung ano ang gagawin ng mga hari. At ang bawat halig na kinig sa salita ng man of God, ang bansang yan ay may proteksyon, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ito pinag-uusapan lang, ito way back 1991, mga minamahal. Simula 1990s, 91, mga minamahal. So maaaring mangyari. Kaya ang pinaghahandaan ng mga Kristiyano, mga minamahal, hindi ang pag-alis ng pandemic. Because pandemic is pandemic. Ito na ito, mga minamahal. Sabihin natin wala ng katapusan. Naniwala ba kayo mayroon pang katapusan?
Walang katapusan. Sabihin natin, walang katapusan. Pero ang buhay natin sa daigdig na ito ay may katapusan dahil meron tayong tunay na buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Ang sabi ng ating nabasa, Psalm 78, verse 38, mga minamahal, ngunit siya'y palibhasa'y puspos ng kaawaan, pinatawad ang kanilang kasamaan, hindi sila nilipol, o madalas na iniwalay ang kanyang galit at hindi pinukaw ang buo niyang puot. Ganong kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang lahat ay merong pagkakataon. Ang lahat ay may chance, mga minamahal, na makalapit sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo mabubuhay na kapalit lamang ng matuwid na lingkod sa Diyos na pagdating ng pagkapahamak, tayo ang kapalit, mga minamahal. Bagkos tayo, mga minamahal, ang piniling bayan ng ating pinakamamahal na Jesucristo upang tumanggap, sabi ng ating nabasa, ng kanyang kaawaan. Dahil ang ating Diyos ay puspos ng kaawaan. Purihin ang ating malapera. Sabi, hindi sila nilipol. Hindi tayo nilipol ng Diyos. Hanggang ngayon, narito pa rin tayo, mga minamahal. Dekada na ang binilang natin sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At ang pangako ng Diyos ay may kaganapan, mga minamahal. Kaya kahit pandemic pa, mga minamahal, Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan. Hindi kukulangin, hindi magugutom ang mga tunay na anak ng Diyos habang ang tao sa sanlibutan ay nagugutom. Nasa banal na kasulatan, mga minamahal, ang naglingkod sa Diyos ay mabubusog, ang hindi naglingkod sa Diyos ay magugutom, ang naglingkod sa Diyos ay hindi mauuhaw, ang hindi naglingkod sa Diyos ay mauuhaw, ang mga naglilingkod sa Diyos ay may kasiyahan, ang mga hindi naglilingkod sa Diyos ay nasa kapanglawan. Nasa banal na kasulatan yan, mga minamahal. Kaya, mapalad ang bawat isa na ang nasa kanya ngayon ay ang tinasabing kapuspusan ng biyaya at kaawaan ng ating pinakamamahal na Jesucristo, at sa pagkapahamak, meron siyang kapalit, yung mga masamang ayaw maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang tanong, mga minamahal, paano natin ito mapapanatili sa ating sarili, mga minamahal? Na tayo, mga minamahal, ang nasa atin, hindi tayo kapalit ng masama. Mga minamahal, hindi tayo masama na maging kapalit sa pagkapahamak. Pag dumating ng pagkapahamak sa matuwid, hindi tayo dapat maging kapalit. Dapat nanatili sa atin ang sinasabing kapuspusang kaawaan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Paano natin mapapanatili? Kindly po. The book of Psalms, chapter 85, verse 8. I will hear what God the Lord will speak, for he will speak peace unto his people and to his saints, but let them not turn again to folly. Dito po sa mga awit 85, versikulo 8. Aking pakikinggan kung ano ang sasalitay ng Diyos na Panginoon, sapagkat siya'y magsasalita ng kapayapaan sa kanyang bayan at sa kanyang mga banal. Ngunit huwag silang mananumbalik uli sa kamangmangan. Purihin ang ating pinakamahal na Jesucristo. Dito sa salibutan, marami kang pakikinggan, mga minamahal, hindi ba? Marami kang pakikinggan, kaya tignan niyo iba, ang daming pinakikinggan, pati pagpeke sa ayuda, pinepeke, mga minamahal, hindi ba? Kahit hindi allotted para sa kanilang ayuda, ilalagay nila yung kanilang pangalan, may mga kasabwat, mga minamahal. May mga kasabwat. Kasi marami silang pinakikinggan, mga minamahal. Kaya sila mismo ay napapahamak. Samantalang sabi ng banal na kasulatan, aking pakikinggan kung ano ang sasalitain ng Diyos na Panginoon. Ano daw ang ating pakikinggan? Yung sasalitain ng ating Diyos na Panginoon. Yung ating Diyos sa langit. Walang ibang ating pinakamamahal na Jesucristo. Ang pakikinggan natin, yung salita lang ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay may katotohanan. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Ang salita ng Diyos may kaganapan. Pag pinaniwalaan mo, tinanggap mo, sabi ng banal na kasulatan, hindi babalik sa iyo na walang bunga ang salita ng Diyos. At sa bawat pagsusuguan, ito'y pagpapalain ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya pag dumating ang salita ng Diyos, itong salita na ito ang ating pakinggan, mga minamahal. Hindi sasabihin ng tao, sige na, mag-vaccine ka na, magpa-double dosage ka na. Ay meron nga akong kilala, isang senior inspector, 2 beses na, nagka-swab pa, coronavirus pa rin, mga minamahal. 2 dosage na, isang senior inspector, mga minamahal, nagka-virus pa rin. Hindi ba? Samantalang pakinggan mo ang salita ng Diyos, mga minamahal,
Ang pandemya, naalala nyo ba? Sa panahon ni ni Parao, mga minamahal, sa dako ng Egypt, malupit ang pandemya ang nangyari sa kanila. 10 salot, mga minamahal. Pero pag binasa mo ang banal na kasulatan, sa 10 salot ay naganap. Sabi ng banal na kasulatan, ang dahilan sa katigasan ng kalooban ni Parao. Ni Pero. Sa katigasan ng kanyang ulo. Dahil ayaw niyang palayain ng mga Israelite, dumating ang 10 salot, pandemya sa kanila, mga minamahal. Pero ang mga Israelite, iniingatan ng ating malapero sa lahat ng salot, intact ang mga Israelite, mga minamahal. Ang huling-huling salot, mga minamahal, lahat ng firstborn, mga panganay na ipanganganak, mga minamahal, ng gabi na yan ay mamamatay lahat. Biglang bumaba ang anghel, mga minamahal, yun ang kanilang huling pandemya. Bumaba ang anghel, sinabihan ng mga Israelite, kumuha kayo ng dugo ng lamb na malinis at mataba at ipunas nyo sa inyong mga pintuan, ang lahat ng may pahid niyaon ay lalampasan ng kamatayan. Kaya walang namatay, pandemya ng kamatayan sa lahat ng panganay. Sa lahat ng panganay ng mga Israelite, walang namatay. Sinong namatay sa pandemya na yon? Yung panganay na anak ni Pero, mga minamahal. Diba? Kaya ang pandemic lang yan. Ngayon lang ba nangyari yan? Noong unang panahon pa, sa Egypt, mga minamahal. Kaya pagkatapos nun, sino si Pero sa panahon nila? Diyos nila, mga minamahal. Mga Israelite ay mga alipin lamang. At ang Panginoon na tatawagin ay si Pero. Yun ang kilala niya sa kanyang sarili. Bakit? Dahil nasa kanila ang tinatawag na kaginhawahan, mga minamahal. Maginhawa sila. Pero pagkatapos ng salot, mga minamahal, 10 salot, yun ang nangyaring pandemic sa kanila, higit pa ang dumating. Dahil pagtakas ng mga Israelite, mga minamahal, nasukol sila sa tinatawag na Red Sea. Kasama nila ang man of God, si Moises, sa kanilang kapanahunan. Bumuka ang dagat, mga minamahal. Nakalampas ang lahat ng mga Israelite. Nung sila'y makalampas, patuloy ang habol ng lahat ng mga sundalo ni Pero. Lahat ng sundalo niya, dinala niya, habulin ang mga Israelite, run after them and kill all of them. Yun ang kanyang command, mga minamahal, walang ititira. Sa lahat ng Israelite, baka sa panganay nilang dalang ipinanganak, mga minamahal, sa kabataan at saka katandaan, mga minamahal, mga hayop nilang dala, walang ititira. Lahat sila ay papatayin. Command ng Diyos nila sa Egypt sa panahon ni King Pero. Anong nangyari, mga minamahal? Yung mga Israelite naging kahalili nila. Bakit? Paglampas ng mga Israelite sa Red Sea, sumunod na ang mga sundalo ni Pero, mga minamahal, bumalik ang dagat, lahat sila'y namatay. Grabe ang kahirapan sa Egypt, mga minamahal, pag binasa natin ang istorya. Hindi ba? Samantalang ang mga anak ng Diyos sa ilang, pinakakain ang ating mahal na Panginoon. Pinakakain. Hindi naghahanap buhay. Meron silang tinatawag na clouds of pillar sa gabi, sa umaga rather, para hindi sila mainitan. Sa gabi, meron silang burning bush, mga minamahal, para meron silang liwanag. Kaya lang, ano ang attitude ng mga anak ng Diyos? Matitigas ang ulo. Tinawag silang stiff-necked people, mga minamahal. Kaya ang nakaranas ng pangakong Kanaan, isang buhay na sagana, mga minamahal, ay ang mga sumunod lamang. Si Josue at si Caleb, doon sa Kanaan, sila ay nakarating. Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ito ang ating kailangan. Pakinggan natin kung ano ang sinasabi ng mahal na Panginoon. Aking pakikinggan kung ano ang sasalitain ng Diyos na Panginoon, sapagkat siya'y nagsasalita ng kapayapaan sa kanyang bayan at sa kanyang mga banal. Ngunit huwag silang manumbalik uli sa kasamaan. Ano daw ang sinasalita ng Diyos? Kapayapaan. Anong sinasalita ng Diyos sa kanyang bayan? Kasaganan. Yun ang salita ng Diyos na dapat pakinggan ng kanyang mga anak at huwag muling babalik sa kasamaan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Sa ganyang paraan, hindi tayo magiging kahalili ng masama sa pagkapahamak, mga minamahal. Hindi tayo magiging kahalili ng mabuti sa pagkapahamak. Bagkus, ang masama ang magiging kahalili ng bawat anak ng Diyos pag ang tinatawag na sakuna ay dumating. Yung tinatawag na kabagabagan, kamatayan, disgrasya. Ang aking sinasabi sa panahon pa ni Haling Pero ay nangyari na, mga minamahal.
Pangalawang bagay, basahin natin, kindly read at the same time, yung dalawa nating verse, kindly po. In the book of Ecclesiastes, chapter 7, verse 17. Be not overmuch wicked, neither be thou foolish. Why shouldest thou die before thy time? The book of Ecclesiastes, chapter 8, verse 3. Be not hasty to go out of his sight. Stand not in an evil thing, for he doeth whatsoever pleaseth him. God bless you po. Dito po sa Ecclesiastes, Kapitulo 7, versikulo 17. Huwag kang magpakasamang lubha, ni magpakamangmangman. Bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahonan? Dito po sa Ecclesiastes, Kapitulo 8, versikulo 3. Huwag kang magmamadaling umalis sa kanyang harapan. Huwag kang mamalagi sa masamang bagay, sapagkat kanyang ginagawa ang anumang kanyang kalugdan. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang bawat isa sa atin, mga minamahal, merong tayong timetable. Kung kailan babawiin ng Diyos ang buhay na pinagkaloob sa atin. Kaya sabi ng banal na kasulatan, bakit ka mamamatay bago dumating ang kapanahunan? Pandemic lang ba ang papatay sa isang tao, mga minamahal? Pandemic ba? Samantala ang tao may kapanahunan siya. Ang nakakaalam niyan, mga minamahal, ang mahal na Panginoon. Kaya hindi pandemic ang dapat pumatay sa tao. Dahil sabi rito, mga minamahal, bakit ka mamamatay bago pa dumating ang iyong kapanahunan? Kaya para hindi dumating ang kamatayan prior to that time, mga minamahal, para hindi dumating sa iyo, sabi ng ating nabasa, huwag kang magpakasamang lubha ni magpakamangmangman. Itong kalagayan ng tao ngayon, mga minamahal, lalong magpapakasama. Hindi ba? Lalong nagpapakamangmang, mga minamahal. Yung kanilang karunungan, mga minamahal, ibang klase. Hindi ikabubuti ng lahat. Hindi ikabubuti ng kanyang sarili. Hindi ikabubuti ng kanyang kapwa. Kundi lalamangan niya yung kanyang kapwa at doon siya natutuwa, mga minamahal. Ang sabi, huwag kang magpakasamang lubha. Huwag kang magpakamangmang. Maglingkod ka sa Diyos. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng karunungan, wisdom and understanding, pangunawa, karunungan, ibibigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya dadating ang iyong kapanahunan kung kailan babawiin ng Diyos sa iyong buhay. Prior to that time, hindi ka mamamatay. Kaya magpaulit-ulit ang pandemic, hindi ka mamamatay. Balikan natin ang mga Israelite. Ang mga Israelite, pwede naman silang mamatay sa pahirap, mga minamahal ni Parao. Hindi ba? Pwede naman silang mamatay. Pero nag-enjoy naman sila sa buhay nila bilang slave, hindi ba? Siguro ilang dekada na rin, mga minamahal. Nag-enjoy naman sila. Dumami ang kanilang lahi, mga minamahal. Bakit? Dahil hindi pa nila kapanahunan. Dahil ipararanas pa sa kanila ng mahal na Panginoon ang mga himalang gagawin kapangyarihang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naranasan ba nila? Naranasan nila, mga minamahal. Ang 10 salot, hindi sila naepektuhan. Ang pulang dagat, hindi sila tinabunan. Dumating na sa kanilang kamatayan dahil dumating na sila sa kasukdulan. Kaya ang sabi ng last phrase na ating nabasa, mga minamahal, bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? So nilagyan natin ito, mga minamahal, ng supporting verse. Ecclesiastes, kabanatang 8, ang talata ay 3. Ang sabi dito, huwag kang magmadaling umalis sa kanyang harapan, huwag kang mamalagi sa masamang bagay, sapagkat ginawa ang anumang kanyang kalugdan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kasi maraming Kristiyano, umaalis agad sa harap ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, huwag kang aalis agad sa harap ng Diyos. Isipin mo, ang Diyos ay mapagpatawan. Ang Diyos ay sagana sa kahabagan. Ang tinitignan ng Diyos, yung puso mong nagsisisi, yung puso mong nanunumbalik, yan ang tinitignan ng ating mahal na Panginoon. Pag umalis ka agad sa mahal na Panginoon, hindi mo na mararanasan, mga minamahal, ang himala ng mahal na Panginoong Jesucristo. Hindi mo na mararanasan. Kaya sabi ng ating nabasa, huwag kang magmadaling umalis sa kanyang harapan, huwag kang mamalagi sa masamang bagay. Manatili ka sa harapan ng mahal na Panginoon, doon ka manatili. Pero sa masamang bagay, huwag kang mamamalagi, huwag kang mananatili. Kaya pag nagawa natin ito, mga minamahal, yung masama pa rin ang replacement.
sila pa rin ang kahalili ng matuwid. Kapag sa matuwid ay dumating ang kabagabagan, walang mangyayari sa matuwid dahil merong kapalit para sa kanila ang mga samang mabubuhay sa daigdig na ito. Ang tanong, ano ang meron ng matuwid? Last verse, kaya po, maghanda ating manugtog, mga magpawi. The book of Job, chapter 11, verses 17, 18, and 20. And thine age shall be clearer than the noonday. Thou shalt shine forth. Thou shalt be as the morning. And thou shalt be secure, because there is hope. Yea, thou shalt dig about thee, and thou shalt take thy rest in safety. But the eyes of the wicked shall fail, and they shall not escape, and their hope shall be as the giving up of the ghost. Amen. Dito po sa aklat ni Job, Kapitulo 11, versikulo 17, 18, at 20. At ang iyong buhay ay magiging lalong maliwanag kaysa katanghaliang tapat. Bagamat magkaroon ng kadiliman ay magiging gaya ng umaga. Amen. At ikaw ay matitiwasay sapagkat may pag-asa. Oo, ikaw ay magsiyasat sa palibot mo at magpahinga kang tiwasay. Amen. Ngunit ang mga mata ng masama ay mangangalumata at mawawalan sila ng daang tatakasan at ang kanilang pag-asa ay pagkalagot ng hininga. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Dito natin ngayon makikita ang magandang kalagayan ng matuwid at ang hindi magandang kalagayan ng masama. Nakahalili lamang sila ng matuwid, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, ang iyong buhay ay magiging lalong maliwanag kaysa katanghaliang tapat, bagamat magkaroon ng kadiliman ay magiging gaya ng umaga. Kaya magkaroon man ng kadiliman kagaya ng pandemic. Pandemic is considered as darkness. Kadiliman yan, mga minamahal, hindi ba? Dagdag ng dagdag. Naawa ako dun sa mga barbero, pati yung barbero ko, sarado. Sa mamang hapon, makagupit lang yan ng 10 pesos, 50 pesos. Ang kalahati, ibibigay pa sa may-ari ng barbershop, mga minamahal. Di 25 pesos na lang matitira. Makapagkupit ng 10, 250. Yung bang 250, kayang bumuhay ng isang pamilya? Hindi kayang bumuhay yon, mga minamahal. Eh, sarado. O di mag-isip na lang tayo kahit hindi tayo kasama sa ayuda. Kumuha tayo ng ayuda. Pag hindi na booking, well and good. Pag na-booking, kawawa pa rin. Yan, sinasabing ang masama ay walang pag-asa. Pero maaawa ka sa mga mga kakilala natin. Di ba nakakaawa sila, mga minamahal? Nakakaawa. Kung pwede sanang bitbitin mo, iharap mo sa mga ito na ang Diyos, ito na. Pero lagi kami nag-sharing noon, mga minamahal. Pag hinupitan niya ako, hindi mawawala ang sharing namin dalawa. Mga minamahal, mahilig siyang magtanong kasi. Noong nalaman niya ako'y Christian, mahilig siyang magtanong. Lalo na pag dalawa lang kami at walang ibang tao sa paligid, mga minamahal. Kaya lang, baka mahuli na ang lahat ng bagay. Naawa ko, sarado. 2 linggo lang sarado. Ano papakain sa pamilya? 2 anak nun, mga minamahal, nag-aaral. Bayad pa niya sa pwesto. O wala siya ipapakain. Kawawa. Ayun ang sinasabi ng Banal na Kasulatan. Pero sa matuwid, mga minamahal, ang dilim ay magiging liwanag pa rin. Ayun ang ating nabasa. Hindi ba? Verse 18, ikaw ay titiwasay sapagkat may pag-asa. O ikaw ay magsiyasat sa palibot mo at magpahinga kang tiwasay. Wala kang kapayapaan. Kahit ano pang banat ang dumating, mga minamahal, hindi ba? Nagkaroon ng Delta, nagkaroon ng Lambda, and any kind of viruses ang dumating, mga minamahal, at tiwasay ka pa rin. Nakalimutan natin yung verse 19, napakaganda. Ang sabi ng verse 19, ikaw naman ay higa at walang tatakot sa iyo. Oo, maraming liligaw sa iyo. Diba, hihiga ka, walang tatakot sa iyo. Sinabi na, eto na naman, may bagong variant na naman, quarantine na naman. Payapa ka lang. Sige, mag-quarantine kayo na mag-quarantine dyan. Ako, naka-quarantine ako sa makapangyarihang bisig ng aking pinakamamahal na Panginoon. Dito ako naka-quarantine. At tiwasay na tiwasay ako. Verse 20, ito ang pagkakaiba. Ngunit, ang mata ng masama ay lumata at mawawan sila ng daang tatakasan. Isipin mo, nangyayari ngayon, nangyayari sa Banal na Kasulatan. Hindi ba? Nangangalumata na ang mata ng masama. Ano ba ito? Bubukas lang ng business natin, lugaw na lang nga ito. Sarado na naman.
Nangangalumata na, mga minamahal. Magkano ayuda? 2,000. Tatagal ba na isang buwan ng 2,000, mga minamahal? 4,000 pag isang buong pamilya, tatagal ba ang 4,000? Mabilis lang ubusin niya. Pumunta ka sa SM mamaya, wala ka pang isang oras, pagtingin mo doon sa cart mo, 5,000 na pala to, abulo ka pala 1,000. Di ba? Kulang. Nakalagay pala sa banal na kasulatan. Ngunit ang mata ng masama ay mangangalumata at mawawala sila ng daang tatakasan at ang kanilang pag-asa ay pagkalagot ng hininga. So ano man ang nangyari sa salibutan, nasa banal na kasulatan, ano man ang magandang kapalaran ng mga tunay na anak ng Diyos, nasa banal na kasulatan pa rin. Dahil ang anak ng Diyos ay may kapalit na pasama sa kanilang pagkapahamak. Tayong lahat ay tumayo at tumawid sa ating mahal na Panginoon. Sabihin natin sa ating mahal na Panginoon, ayaw ko nang mawalay pa o Diyos sa iyong presensya. Huwag tayo kadakadakang aalis harap ng ating mahal na Panginoon. Bago sasabihin natin, ayaw ko nang mawalay pa o Jesus sa iyong presensya. Pagkat ngayon, ang buhay ko'y walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga, magmula nang makilala ka. Tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ayok nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Sabihin natin yan, mga minamahal, na may tinig na lalabas sa ating Pagkat mga ngayon ang buhay ko ay walang kasing sigla. iparinig natin yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga.